Exodo chapter 36 verse 1 hanggang 6. Si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng mga manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Dumating yung pagkakataon na ang Diyos ay inutusan niya si Moses na gumawa ng santuaryo. At sa panahon natin ngayon, ang tabernakulo ay maihahalin tulad natin sa isang simbahan na kung saan doon tayo kinakausap ng Diyos at doon tayo kinakatagpo ng Panginoon. Pag-usapan po natin ang dalawang taong ito, si Bezalel at si Aholiab. Si Bezalel at si Aholiab, sila ay hindi marunong kumanta. Hindi rin sila marunong tumugtog, hindi rin sila marunong sumayaw. Pero meron silang natatanging kaloob ng talento na binigay sa kanila ang Diyos. Pero magaling siya sa mga pansining na nagawain. So, si Aholiab naman na anak ni Ahisamach ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. So mga kapatid, itong dalawang ito ay merong natatanging kaloob at talento. So kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, si Bezalel at si Aholiab ay parang mga skilled na mga mason sa panahon natin ngayon. Yun ay binigay ng Diyos na talento para sa kanila, para magamit sa paggagawa ng santuaryo. Tinawag ng Diyos ang bawat isa sa atin na merong iba't ibang kaloob. May magaling sumayaw, may magaling kumanta, may magaling tumula, may magaling magdekorasyon, may magaling maglinis, may magaling mag-drive. Lahat ayon ay binigay ni Lord at hindi lang ibinigay sa isang tao. So dito makikita natin ang isa pang bagay na napakahalaga. Sa verse 31, siya ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, kahit tagagawa ka lang ng simbahan, kailangan puspos ka ng Espiritu Santo. Kahit tagahalo ka lang ng simento, kahit ikaw ay taga-abot lang ng hollow blocks o ng halo, ang napakahalaga dito sa anumang gagawin natin para sa Panginoon, kailangan ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. So, yung ating mga talento, ipagamit natin sa Diyos. God's work is done through teamwork. Tinawag ng Diyos si Bezalel, tinawag ng Diyos si Aholiab para maging katulong niya. Alam nyo, sa ministry, kailangan meron tayong katulong at katuwang sa ministeryo. Kung ito ay gagawin lang ni Bezalel, mga kapatid, mahihirapan siya. Kailangan niya ng katuwang sa ministeryo. Alam nyo, sa pagbubuo ng gusali, kapag walang teamwork, mahihirapan itayo ang isang gusali. Kaya alam nyo, sa mga gumagawa ng gusali, merong kanikanyang skill eh. Merong steelman, meron sa plumber, sa mga tubo, meron sa electrical, merong mason, meron tile setter. Iba-iba sila ng skill. Sa pagbubuo ng isang gusali, hindi pwedeng pare-pareho. Kailangan iba-iba ng skill para mabuo ang isang gusali. So tayo man, mga kapatid, God's work is done through teamwork. Sa church, hindi lahat pastor. Yung iba manggagawa, yung iba mga awit, yung iba taga-sayaw, yung iba taga-tugtog, yung iba taga-luto, yung iba naman nagda-drive, at yung iba naman taga-gawa ng iglesia. So iba-iba para sa ikalalago at ikalalawak ng gawain ng Panginoon. Amen po ba?